Okay, day 6, number 267 to 275 of 1001 solved problems in engineering mathematics. So tungkol po lahat ito sa permutation. Okay, so ano ba muna ang formula para sa permutation? So kapag meron kayong scientific calculator, pwedeng i-type nyo lang sa calculator nyo yung permutation natin. For example, 10p3, i-type nyo lang po yan sa calculator nyo. Pero kung wala namang function na p yung inyong calculator, pwedeng isolve na lang natin gamit yung factorial. Okay, so itong 10p3 or in general muna, so NPR, so ang formula niyan ay equal sa n factorial over n minus r factorial. So itong 10p3, pag sinolve natin ito sa calculator ay magiging 10 factorial over 10 minus 3, that is 7 factorial. Okay, so i-type nyo na lang sa inyong calculator yan. Kung wala pa rin factorial yung inyong calculator, ay pwedeng isulat na lang natin ito na 10 times 9 times 8 times 7. Stop na tayo sa 7 factorial dahil yung 7 factorial sa ilalim ay pwede nang makancel yan. So cancel na natin to. So ang matitira is 10 times 9 times 8. Okay, so yan yung number of arrangement ng three objects taken or arrangement ng 10 objects taken 3 at a time. Okay? So pag i-arrange naman natin lahat, so ang formula nun, NPN, that is equal to n factorial. Pag i-arrange lahat. Okay? So let's start. Or bago pa lang muna tayo mag-start, mabilis ang promotion lang. So ako po ay licensed financial advisor ng Sun Life. So kung meron pong interesado na kumuha ng life insurance, pwede nyo po akong i-PM. So mas bata, mas okay po. So 999 lang. Merong less than 1,000 kapag bata pa. So hanggang mas bata, kumuha na po kayo. Dahil pag medyo umidad na 30s, 40s, medyo nagmamahal na po yan. Okay, so let's start. Number 267, how many permutations are there if the letters P, N, R, C, S, E are taken 6 at a time? So ang gagawin natin dito, 6 at a time daw, aayusin lahat. 6 at a time, 6 lahat ito. So therefore, ang formula lang dyan, aayusin lahat. So that is NPN or dahil 6, so we have 6p6, so that is equal to 6 factorial. Okay, so 6 factorial, pwedeng i-calculator na lang natin yan. Or maunti naman, pwedeng i-manual nyo na rin dahil maunti. So 6, pindutin lang natin itong n factorial. So ang answer na natin ay 720. Okay? So the correct answer is letter C, 720. Pwede rin dito yung fundamental counting principle, yung maglalagay tayo ng 6 na space, tapos imumultiply natin. Okay? So ilan ang arrangement sa first, ilang choices? Meron tayong 6 dito. Dito sa pangalawa, bawal na yung isa dahil nakuha na natin, kaya magiging 5 and then 4, 3, 2, 1. Okay? So next, number 268, in how many ways can 6 distinct books can be arranged in a bookshelf? So parang ganun din. Arrangement. Arrangement ng 6 distinct books be arranged in a bookshelf. Okay, so ibig sabihin no repetition ulit ito kasi syempre i-arrange sa bookshelf. So therefore, para ayusin ang 6 books, walang condition, so that is 6 factorial. Or kapag gumamit ulit ng fundamental counting principle, so maglagay tayo ng 6 na space tapos imumultiply natin. So syempre, magiging kagaya lang yan nung kanina, 6 factorial, that is equal to 720 pa rin, letter A. Okay? So parehas pala yung dalawang question natin. No? So next, number 269. What is the number of permutations of the letters in the word banana? So paano naman ito? Parang same din ito. Ano yung kaibahan nito sa balikan natin yung 267? PNRCSE. So anong kaibahan nito sa doon sa banana? So ang kaibahan nito, itong PNRCSE walang nauulit na letter. Ito namang 269 natin, pares kasi 6 letters pero yung word na banana, dalawa yung letter N tapos, tatlo yung A. Okay? So, tatlo yung A. So, ano ang gagawin natin kapag may repeated letter tayo? So, i-divide lang natin kung ilan yung repeated. So,
Ang magiging formula natin sa number of permutations dito ay bilangin kung ilan yung letters natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 factorial. Tapos i-divide natin kung ilan yung naulit. So dalawa yung n. So therefore, divided by natin sa 2 factorial. Then tatlo yung letter A. Divide natin sa 3 factorial. Okay? So kapag may repeated letters, dinidivide lang natin yan. Okay? So then i-calculator na lang natin yan. So therefore, we have Or, or pwede kung wala kayong calculator, madali lang naman. Pwedeng isulat na lang natin. Hanggang 3 factorial lang kasi maka-cancel. So we have 6 times 5 times 4 times 3. Times 3 factorial na lang. And then itong 2 factorial, 2 times 1 yan. And then we have 3 factorial. So isulat na lang natin yung 3 factorial, maka-cancel kasi. And then yung 4 at 2, maka-cancel na rin yan. 2 na lang ito. So therefore, i-multiply yung natira. 6 times 5 is 30 times 2 is 60. So the correct answer is letter B, 60. Okay? Or i-calculator nyo na lang para mas mabilis. So next, number 270. A PSME unit has 10 MEs, 8 PMEs, and 6 CPMs. If a committee of 3 members, one from each group is to be formed, how many such committees can be formed? Okay, so committee ang bubuuin natin, 3 members and then one from each group. Okay, so one from each group. So ano yung mga group natin? We have 10 MEs, 8 PMEs, and 6 CPMs. So dito pala, bubuo tayo ng tatlo, pwedeng gamitin natin fundamental counting principle. Tatlo yung members na kukuhanin natin or yung committee na kukuhanin natin, 3 members, one of each group. So maglagay lang tayo ng tatlong blank na space. Ilagay natin yung mga options dyan. So, 1 members from each group. So isa sa MEs, so therefore 10 dito. Isa sa PMEs, so therefore 8 dito. And then isa sa 6 sa CPMs, and so meron tayong 6. So multiply lang natin, 8 times 6, that is 48 times 10. So we have 480. Letter C ang tamang sagot. Okay? Number 271. In how many ways can a PSME chapter with 15 directors choose a president, a vice president, a secretary, a treasurer, and an auditor if no member can hold more than one position? Okay, so fundamental counting principle pwede rin or pwede rin naman yung permutation. Pag fundamental counting principle ang gagamitin natin, ang number of choices natin 15. So pili lang tayo ng president. So president, ilagay natin dito yung number of options. So ito yung president. And then vice president, ilan yung natira. And then we have secretary. And then we have treasurer. And then last is auditor. So pwedeng mag-fundamental counting principle lang tayo. Ilan yung choices dito sa president? May 15 dahil meron tayong 15 directors. Sa vice president, 14 na lang dahil bawal na yung president. Kasi ang sabi, no member can hold more than one position. And then for secretary, 13 na lang. For treasurer, that is 12. And then for auditor, 11 na lang. Or another way, meron tayong pipili tayo ng 5 out of 15. So 5 out of 15. So therefore, 15 fee 5 lang yan. O so pag sinolve natin ito, this is 15 factorial over 10 minus 5. That is 10 factorial. And then pag sinolve natin yung 15 factorial over 10 factorial, same na yan dito. Kasi makakancel yung 10 factorial sa taas at sa baba. So ito yung matitira, 15, 14, 13, 12, 11. Okay, so i-calculator na natin. So pwedeng idiretso natin na 15 factorial and then divide natin sa 10 factorial. Press ko pa tong equal sign. Ayan ang matitira, 360,360. The correct answer is letter A. Okay? So letter A, 360,360. So next number, number 272. 4 different colored flags can be hung in a row to make coded signal. How many signals can be made if a signal consists of the display of one or more flags? So ang sabi dito, one or more flags. So marami tayong magiging
sagot dito, pwedeng unahin natin yung one flag lang. Then, yung number of ways sa two flags ang gagamitin. And then meron tayong three flags ang gagamitin. And then last, yung four flags naman. Okay? So ilan yung ways para gamitin yung one flag? Ilang combination yon? So four different colored flags can be hung in a row to make coded signal. How many signals can be made if a signal consists of the display of one or more flags? Mag-start tayo sa one flag. So ilang ways para ayusin yon? Yung four flags natin of different color. Kapag one flag lang, so therefore that is 4P1. Okay? So arrangement kasi. So and then kaya permutation ang gagamitin. So 4P1, kapag two flags naman, so we have 4P2. Kapag three flags, we have 4P3. And then pag gagamitin lahat yung four flags, we have 4P4. So i-press nyo na lang sa calculator yan, or kung walang permutation ng calculator, pwede natin isolve yan as 4P1. So that is 4 factorial over 4 minus 1. So that is 3 factorial. Plus 4P2. So that is 4 factorial over 4 minus 2. That is 2 factorial. Plus 4 factorial over 4 minus 3. That is 1 factorial. And then 4P4. That is simply 4 factorial. Kasi di-divide natin yan sa 4 minus 4, that is 0 factorial. Ang 0 factorial ay 1 lang yon. Okay? So therefore, ano na yung magiging sagot natin dito? So pwedeng maka-cancel lang dito yung 4 factorial eh. Ay yung 3 factorial. So matitira dito 4 na lang. Plus, dito naman maka-cancel yung 2 factorial. May 2 factorial dito. So matitira dito 4 times 3. And then dito naman may 1 factorial. So magiging 4 times 3 times 2. And then dito sa last ay magiging 4 times 3 times 2 times 1. Okay, so therefore we have 4 plus 4 times 3, that is equal to 12. Plus 4 times 3 is 12 times 2, we have 24 plus another 24. So hindi ko na ginamitan ng calculator. So 24 plus 24, 48 plus 12, 60 plus 4. So we have 64 lahat ng signals na mabubuo natin gamit yung 4 different colored flags. Okay, so next, number 273. How many ways can 4 boys and 4 girls be seated alternately in row of 8 seats? So maglagay lang tayo dito ng 8 seats para malinaw lang, pero may direktong formula tayong pwedeng gamitin dito. So lagay natin 8 seats. Okay, so pwedeng fundamental counting principle lang gamitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dalawa ang gagawin ko. Kasi may dalawang case tayo dito. So yung una, how many ways can 4 boys and 4 girls be seated alternately? So may condition tayo alternately. Kung walang condition, ano lang yan? 8 factorial. Pero dahil may condition, alternately daw sila. So ibig sabihin, pwedeng mauna yung boy. Ibig sabihin, ang position nila, boy, girl, boy, girl, boy, girl, and then boy, girl. Okay? So, dito naman sa kabila, wala naman nakalagay kung mauuna yung boy or girl. So, ibig sabihin, pwedeng mabaligtad, pwedeng girl yung mauna. So, girl, boy, binaligtad lang natin. Ayan. Okay? So, dito sa una, ilang ways para ilagay natin yung boy dito? So, merong 4 boys. So, therefore, meron tayong 4 dito. Unahin natin yung mga boys. Kung nandito na yung isang boy, dito sa space na ito, 3 na lang. Dito sa susunod, boy din ang ilalagay natin dito. 2 na lang dahil nakaupo na yung dalawa. And then wala nang choice. Dito na yung last na boy. Okay, so in short, that is 4 factorial lang yan. 4 times 3 times 2 times 1. Sa girls naman, so dito sa una may 4 choices. Dito sa pangalawang pwesto sa para sa girls ay 3 and then 2, 1. So 4 factorial times 4 factorial lang. Okay? So tapos, dito naman, mauuna yung girls. So we have 4 pa rin dito. So ganun din ang kakalabasan. 4, 3, 2, 1. Sa boys naman, ganun din. 4, 3, 2, 1. So therefore, 4 factorial times 4 factorial lang din yan. Okay, so alam na natin yung 4 factorial. Or, in short, ibig sabihin lang 4
4 factorial times 4 factorial, tas imumultiply natin sa 2. Kasi may dalawang choices tayo. Pwedeng boy yung mauna or pwedeng girl. Okay? So therefore, ang pinaka-formula natin ay 2 times 4 factorial times 4 factorial. So that is equal to, so i-calculate na lang natin, 4 factorial. Oops, mali na pindot ko. 4 factorial times another 4 factorial and then times 2. The correct answer is 1,152 and that is letter A. Okay? So pwede na nating idiretso yan. Pinakita ko lang yung computation natin. Ayan, kaya nag-drawing tayo para malinaw. Okay, so next number 274. There are 4 balls of 4 different colors. 2 balls are taken at a time and arranged in a definite order. For example, if a white and red ball are taken, one definite arrangement is white first, red second, and another arrangement is red first, white second. How many such arrangements are possible? Okay? So meron daw tayong 4 balls of 4 different colors. Ayan, so magkakaiba sila, so walang repetition ito. 4 different colors, 2 balls are taken at a time. So medyo humaba lang, no? Pero ito lang ang ibig sabihin niyan, 2 balls are taken at a time dun sa 4 balls. So ang tanong lang, how many such arrangements are possible? Parang medyo nakadagdag pampalito lang itong, for example, if a white and red ball are taken, one definite arrangement is white first, red second, and another arrangement is red first, white second. So pinaliwanag lang doon na magkaiba yung red-white tsaka sa white-red. Okay? So therefore, permutation kasi arrangement ay importante. Okay? So therefore, ang pinaka-formula lang dito, meron tayong, yung total ay 4. Ilan yung i-arrange natin? Dalawa lang. So therefore, 4p2 lang ang gagawin natin dyan. Okay? So 4p2, that is 4 factorial over 4 minus 2, that is 2 factorial. So therefore, we have 4 times 3 times 2 factorial over 2 factorial. So cancel out na yung 2 factorial. 4 times 3 is equal to 12. Letter C. Okay, so last number for this video, number 275. How many different ways can 5 boys and 5 girls form a circle with boys and girls alternate? So sa circle naman tayo, sa circular permutation, ang pinaka-formula natin sa circular permutation ay n-1 factorial. Okay? So magma-minus 1 lang tayo kapag circular permutation. Kasi magsimula tayo sa tatluhan lang. Bakit may minus 1? Kasi pag ABC, tatlo i-arrange natin sa circle, yung ABC na yan, parehas lang din yan dito. Kapag umikot sila, nandito yung A, nandito yung B, nandito yung C, tapos yung A mapunta naman dito, tapos si B nandito sa taas, si C nandito. Kung mapapansin nyo, umikot lang ito. Umikot lang pag ganito. Okay? So si A, ayun, so ABC. ABC pa rin yung pwesto nila. Okay? So ito naman, A, paikot siya, ABC pa rin. So therefore, yung tatlo na yan, equal lang yan sa 1. Pare-parehas lang yan. Dahil yung nasa left and right nila, parehas lang. So therefore, kaya may formula tayo n-1 factorial. Basta circular permutation. Okay, so itong circular permutation natin, medyo advanced dahil may condition. So i-drawing lang muna natin. So sabi 5 boys and 5 girls. Okay? Ano yung condition? Alternate. Alternate daw sila. So lagyan muna natin ng pwesto dito. Naka-fix ito muna. Ito, girl. Lagyan natin 5 munang girls. Yan, 5 girls. Tapos 5 boys nasa pagitan nila. Ayan. So dalawa yung magiging condition natin dito. Mamili muna tayo kung anong aayusin natin, boys or girls lang. So mag-start tayo sa boys. Yung sa boys natin, yung number of arrangement natin sa boys, gamitin natin yung n-1 factorial. Kasi 4 yung 5 yung boys, so magiging ang number of ways to arrange yung boys ay 4 factorial na lang. Okay? Kasi circular permutation nga yan. Okay? And then sa girls naman, ang girls natin, meron tayong 5 girls, so therefore 5 factorial.
isang beses lang natin i-apply itong n-1 factorial. Okay? Kasi parang naka-fix yung isa dito. Naka-fix yung isa. So, yung boy na isa dito naka-fix. Tapos, yung number of arrangement dun sa apat, so we have 4 factorial. Tapos sa girls naman, so ilan yung position natin dito? May 5 girls. So ipopwesto natin yung 5 girls, kaya 5 factorial. So same din yan kapag ang phoenix natin ay girl. Kapag phoenix natin yung isang girl, let's say ito, so magiging 4 factorial dun sa isang girl na yon, or sa number of ways dun sa girls, naka-fix yung isa kaya magiging 4 factorial. Tapos yung boys magiging 5 factorial. Okay? So may naka-fix lagi na isa. Kasi nga circular permutation yan. So magma-1 tayo dun sa isa. So therefore, ang sagot natin 4 factorial times 5 factorial, that is equal to, i-calculator na lang natin, 4 factorial times 5 factorial, press ko pa tong equal sign, the answer is 2,880, which is letter B. Okay? Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope nakatulong ang video ko na ito para sa mga nagre-review. So kung meron po kayong math question, ay comment nyo lang dito sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Okay, so bye-bye and God bless.